So hindi nga po natin maikakaila na buhay na naman ang Philippine boxing ngayong taong 2026. Ito po ay dahil sunod-sunod ang mga laban ng mga bigating pambato natin sa sport ng suntukan. Mauuna pong lumaban ang Pinoy boxing legend 4 Division Champion Nonito Donaire Jr. kung saan muli itong sasampa sa ibabaw ng lona sa linggo sa bansang Japan para labanan ang Japanese knockout artist na si Rico Masuda sa mismong baluarte nito. Ang kanilang sagupaan ay ang siyang magsisilbing WBA Bantamweight Title Eliminator fight. Kaya pag nanalo si Donaire dito, ay magkakaroon siya ng pagkakataon na makabawi sa huling tumalo sa kanya na si WBA Bantamweight World Champion Seiya Tsutsumi. Gawa nang siya na ang magiging mandatory challenger nito. Pagkatapos ng laban ni Donaire ay sunod naman na makikita natin ay ang former WBC Featherweight Champion Mark Magnifico Magsayo, kung saan lalaban naman ito sa April 5 kontra sa matibay na former world title challenger na si Fergal McCrory ng bansang Ireland. Mabigat na hamon din po ito para kay Magsayo dahil ito po ang kanyang kauna-unahang laban sa 135-pound lightweight division at sa ilalim ng Sufa Boxing Promotion ni Turki Alashik at Dana White. Posible pong sa April 5 ang laban o kaya naman ay sa May 10. Isa lang po sa dalawang petsa na yan ang pagpipilian, kaya antayin po natin ang official announcement. Ganun pa man ay sa April 14 naman ay nakatakda namang lumaban ang former Unified IBF and WBA Super Bantamweight Champion na si Marlon Tapales, kung saan dadayo din ito ng bansang Japan para sagupain ang Japanese former world champion na si Yukinori Oguni. Pamilyar naman tayong mga Pinoy fans kay Oguni gawa ng minsan na itong nakalaban ng angas ng Pinas, kung saan nauwi sa tabla ang kanilang bakbakan 3 taon pa lamang ang nakakalipas. At 4 na araw lamang po pagkatapos ng laban ni Tapales, ay gaganapin na din sa bansang Kyrgyzstan ang bigating mega showdown sa pagitan ng former 3 Division Champion Genrel Casimero at former 2 Division Champion Luis Neri. Paglalabanan ng dalawa ang bakanteng WBA Gold Super Bantamweight belt. Subalit bukod po sa titulong nakataya, ay ibinunyag rin ng Japanese promoter Koki Kameda na ang laban ng dalawa ay magsisilbing WBA Super Bantamweight Title Eliminator fight. Kaya napakahalaga po ng laban na ito para kay Casimero, kasi pag nanalo siya dito ay hindi niya lang masusungkit ang WBA Gold title at bagkos mapapalapit siya sa inaasam-asam niyang world title fight. Pagkatapos naman ng laban ni Casimero ay sunod nating aabangan ang rematch sa pagitan ng WBC Minimum Weight World Champion Melvin Jerusalem, kung saan dadayo ito sa South Africa upang harapin sa ikalawang pagkakataon si Shokol Luatuse. Ito pa lang po yung huling tinalo ni Jerusalem sa main event ng Tinilain Manila nitong nakalipas na buwan ng Oktubre lamang, kaya may pagkakataon si Kuse ngayon na makabawi sa kanya. At syempre alam naman nating lahat na ang pinakabigating sagupaan na inaabangan hindi lang ng mga Pinoy at bagkus ng buong mundo ay ang mega rematch ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. na siyang nakatakda namang ganapin sa September 19 sa Las Vegas, Nevada. Ayon kay Pacquiao ay ito na umano ang pagkakataon niya para dungisan ang pinagmamalaking undefeated record ni Mayweather. Kaya hindi niya daw sasayangin ang oportunidad na ito. Gusto niya daw kasing maalala ni Mayweather habang buhay kung sino ang nagbigay ng dumi sa record nito. Kaya naman ipagdasal po natin ang ating mga pambato na sana ay makuha nila ang tagumpay sa kani-kanilang mga laban. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.